So, good day mga boss, madam. Yan, i-review na natin yung buyer from Coronadal City. At wala nang paligoy-ligoy mga boss, madam. Umabot po ito ng 260k. At huwag mawala ng pag-asa. Offer lang yung budget niyo mga boss, madam. Baka lang may offer ako. Tapusin yung video para malaman kung bakit nagkaganyan yung presyohan nito. Yan, so good day mga boss, madam. Yun, i-review na natin yung buyer from Gensan sa pagkakaalam ko. So, DA64V manual non-turbo. So, fully set up mga boss, madam, fully loaded. At naglagay po tayo ng ilaw sa side mirror. As usual dito sa chrome hood. Yan, hood chrome. Yan. So naka LED na din yung ilaw saka yung park light. Bumper natin, air ventilation natin. Tapos pinili ko na lang na white. Tapos yung nut, ganyan yung kulay para bagay din sa... Ang kulay kasi nitong mga boss madam is nagiging black, violet, blue. Hindi po ito chameleon. Iba po yung chameleon mga boss madam. Yung chameleon kasi is nasobraan na lang ng paiba-iba yung kulay. Ito is nag-iiba lang siya. Pag mayroong araw, black, nagiging violet. Kasi yung di ko fan yung chameleon kasi sobrang nag-faded na siya. Tapos yung likod naman, yan naka ang tawag nito, box. Box din. Tapos pinili ng buyer na ganito yung kulay. Naglagay lang kami ng cellophane dahil yun, madaling madumihan. Nakamating na. Nandyan yung battery. I-remind ko later na ang battery ilock. Okay. Then yan. So ito yung captain seat mga boss madam. Pa yung straight seat mga boss madam na straight seat lang sa dyan. Hindi po siya individual seat. Ito mas lesser siya ng konti. Yan. Tapos yung stepboard natin. Yan, stepboard natin. Tapos sa DA64V, ang taillight niya po is square. Pag nandito naman is yung DA64W wagon ang tawag. So ito yung setup natin sa yan, fully loaded. So check natin dito sa loob. Yan. Ito yung loob mga boss. Very wow. Naka-cellophane lang para di madumihan. Ito yung loob. Dashboard. Yan. Sa open sa kabilang side up. Sa engine bay. Then check natin dito. Sa engine bay. Engine bay. Check natin. Tapos dito naman, flip natin. Dito natin makikita gaano kalinis yung engine bay. Yan, nag-i-engine cleaning po tayo mga boss. Yan, ito yung engine bay sa kabila. Very wow. Yan, si Hapap po nag-i-engine cleaning mga boss, madam. Yan, naka-touchscreen na cellophane, ganyan. Very wow. So, non-turbo mga boss, madam. Pag turbo, nandito po yung turbo dyan, nakalagay. Ito is non-turbo lang. Tapos, ang kaibahan ng mga boss, madam, pag non-turbo is naka-kaling-kaling yung sa likod or mechanical. Ganyan. Pero pag turbo yung unit, naka-power window. Naka-power window na ikaw na yung magkukontrol dito. Yan. Tapos, wag kayong magtaka mga boss na may Nissan, may Mazda. Ang explanation lang po dyan mga boss, madam, is si Mazda lang yung nagbuo. Pero Suzuki type pa din siya. Bali, si Suzuki, sa kanya yung parts, ang nagbuo lang is si Mazda. Minsan naman si Nissan yung nagbuo kaya nagiging credits na sa mga Suzuki na Nissan yung nilalagay dito. Ito ang mga boss na aftermarket na po ito. Ako na po ang naglagay.
Nakamating na din dito sa loob. Very wow na. Yan. So dashboard natin. Yan, dashboard natin. Yan. So close mo ha para makita natin kung gaano kaganda yung unit. So abangan na lang mga boss, madam, meron po tayong DE64 4W Smiley, yung nag-o-open kusa yung mga dalawang door. Yan, fully loaded din yon yung release. Kinukulayan sa bahay ngayon na Candyton red na black yung top. Yan, very wow. Tapos, sa gusto mong order mga boss, madam, line up lang po tayo. Pero as of now, makikater ko ng maaga ngayon kasi patapos na po yung mga line up natin. Tapos, abangan na lang din yung DE64V na ganito din yung model. I-lift up natin ng off-road type. Yan, off-road to, makamad terrain na 13 inches na tire. Tapos dito sa loob, makokontrol mo yung side mirror mo dito. Yan, makokontrol mo dito. Left and right, makokontrol mo. May van din na hindi mo makokontrol. Lalo na yung mga straight seat. Yun yung kaibahan lang. Pero merong straight seat na yung side mirror is parang sa multi-cab din na hindi mo makokontrol dito. Manual lang na naka-power window. Push button yung 4x4. Yan, lagayan ng coins. Touchscreen natin na 7 inches. So, yun lang mga boss, madam. Yan, releasing na po later. Tapos, i-prepare din yung stainless type natin na unit. Stainless type natin na unit na for releasing today din. Piniprepare na lang dun sa bahay. Pagkatapos nito, mas uuna tong ma-release bago yung nalaglag. Ma-release yung stainless type. So pagdating sa bahay nito is lalagyan lang ng kumot para di madumihan. Yan, explain ko lang din mga boss, madam, wala pong 101% na preparation, pero as long as lang ginawa ko yung lahat ko mga boss, madam, yung best ko para mas mapaganda yung releasing natin sa unit. Lalo na ito, yung napalitan ko lang ito is ignition coil. Pumunta ako ng Kapatagan, palyado, so ignition coil lang pala. So nagpalit ako ng ignition coil na bago. Nasira na naman yung ignition coil, so nagpalit na ng bago, then goods na. Saka nga pala mga boss, nagiging sa maraming sakay, nagiging ma-flip po to. Yan, tapos nabababa. Yan, hihilahil lang dito, tapos yan, flip na. Nagaganyan, pwede nyo nalagyan. Pati dyan, nababa yan, para pwede kayong matulog dyan. Pwede kayong humiga. Yan, sa kabilang side din, pwede din. Yan. Ito yung, yan, pwede yung mababa to, katulad niyan, para pwede kayong, merong ilagay dito na parts, merong makaupo dito, pwede din naka-fold lahat, tapos pwedeng humiga sa likod. Yun yung kagandahan sa mga ganitong setup. I-up na to. And yan, di natin alam sa Japan mga boss, madam, kung sinong gumamit, kailan ginamit, saan ginamit, at kung paano niya ginamit, kung haras ba siya gumamit, okay ba siya gumamit. So as long as lang kung bibili kayo ng mga Japan surplus is mag DIY kayo, lalo na kung sa nagbabalak na kumuha ng mga as is converted lang, kasi yun as is converted galing pa sa yard, tapos ipe-paint nyo, mag checking lang din kayo, kasi about kasi sa mga nakikita ko sa Facebook na palaging marami silang problema sa unit. Meron kasi iba mga boss, madam, gagawin nilang brand new. Alam naman natin yan ng mga lahat ng buy and seller na surplus po ang unit. Wag po natin gawing brand new. Kasi as long as lang kagaya ko,
wala po akong problema sa mga ganyang buyer kasi ginawa ko ang lahat ko na para magiging best yung mabibigay ko, nagiging quality. Pero para sa akin mga boss, madam, yung unit ko is pwede sa masilan. Pero may iba kasing buyer na yung mga nirereklamo is parang sa surplus lang na problema, pinalalaki pa na pwede namang ayusin agad. Meron kasing buyer na, oh, bakit nagkaganito, bakit nagkaganyan, isang buwan pa lang gamit, di na umilaw, di na umandar, ang problema lang pala, spark plug, fuel pump. Kasi kung nasa sa akin pa yan mga boss, madam, ipapaayos ko talaga yan bago releasing. Ang problema lang, dumating sa 2 months, 3 months, dun pa nasira. At pwede ko naman kayong tulungan pero wala na po sa warranty. Dahil surplus po mga boss, madam. Kaya po kung gusto ko nyong mag-inquire mga boss, madam, usapang tropa lang, wala pong problema dyan. Willing po ako makig-usap, personal, text, chat, as long as lang di lang po ako busy kasi alam nyo naman na ako yung nagagawa lahat. Yan, alam naman ninyo mga boss, manam, ako na yung nagagawa lahat, mga gawain, wirings, lahat-lahat na. Tapos tinutulungan lang ako sa mga, dito si Hop Hop, then pa si Ading, sa mga preparation. Kasi di ko din kaya yung iba mga boss. Kaya ko pero ginaguide ko na lang sila. Pero pina-finalize ko na okay yung gawa nila sa pagkatapos nila. Sabi nila, kuya okay na. So iti-check ko, tama ba, mali, ulitin ninyo. Kasi ang preparation mga boss, madam, surplus yan, dapat talaga mas matagal sa akin, mas okay. Pero ang van kasi mga boss, malabo yung maraming i-check dahil di naman yan gamit sa Japan, ang pick up lang talaga. Tapos lalo yung mga pick up mga boss, madam, lahat ng mga unit ko, di talaga kumukuha ng merong bulok or kahit isang bulok, wala po yan mga boss. So, yun lang mga boss, madam. Sa gusto mag-order, just pay my Facebook account, Ervin Lopez Flete. Huwag mahiyang magtanong. Feel free to ask. Meron po tayong Big Eye, Cat Eye, Transformer, Van. Lalo na yung van. Tumawag lang kayo kasi marami pong setup, marami pong information sa van. May ibang van na low budget pero nilagyan lang ng mga chrome para magiging mamahaling tignan. Tapos, sa pick up mga boss, madam, may bigay na 4x2 now running 160, 165. 4x4, 175, 179, 180 sa transformer na 4x2, 198 sa 4x4. Yan. Sa gusto mag-order, wag mahiyang magtanong. Sa nagbabalak kumuha next month, next year, or nagkakanbas lang, i-compare ninyo yung presyuhan ko mga boss, madam, at yung pormahan ng unit ko sa ibang buyer. Kung saan kayo komportable, walang problema. At kung naghahangad kayo ng tips, okay ba to bossing, may bibilhin sana ako, papasaba sa'yo to, or okay ba to ganyung unit, meron din akong ibibigay lang na tips kung hanggang sa kaya ko mga boss, madam. So yun lang mga boss, madam, sa gusto mag-order, at Ervin Lopez Flete ang nasasabi palagi ng no bulok, no usok, no leak, Class A unit mga boss, madam. Peace. So yun, i-review na natin mga boss, madam. Hmm?